Hello beautiful soul! Welcome back to my channel. Ayusin ko lang yung camera ni ate. Sorry Talaga si ate dito pa nagkahis ano? This is Mei Chang Ame from Japan, kabayan. Libra, this reading is for you. This is for 48 hours, June 15 and June 16, 2024. Maraming salamat po na sa aking mga subscriber, new subscriber, cross-watcher, at sa mga bagong pasok dyan. Welcome na welcome kayo sa bahay ni Ate Aimee. Maraming salamat din sa nakakataba ng puso ninyong mga comments. Sa halos lahat kayo is resonate. Keep comment lang mga kabayan ng yung energies na iwan dyan. Pati pangalan nyo, pinabasa ko. Makuha ko lang yung energy nyo, makaresonate lang kayo sa ating reading. Maraming salamat din sa mga nagpa-personal reading. Kung gusto nyo po na energy nyo lang ang gusto nyo makuha natin, nasa baba po ng video na to, how to contact me para po sa personal reading. All the details po is nasa baba. This is a general reading, kabayan Libra. Kuhanin mo lang ang sayo at itapon ang hindi naman para sa iyo. Maaring ito is a vice versa. Maaring energy mo, energy ng person mo, o energy ng malapit sa puso mo. Tandaan nyo, hindi nyo po ito personal reading. Maaring nangyayari, o mangyayari pa lang. Use your own intuition. Lawakan po natin ang ating isipan. Okay? Maaring let sa work, love, job, friends, family member, co-workers, o sa business mo. Okay? Kunin mo lang talaga yung sayo. Naghihintay ka ng tamang panahon to level up, pero nalilito ka, ang gulo ng isip mo tingnan natin. Okay, so nakikita ko sa iyo, Libra, may mga pagpaplano, no? Or may mga pagpaplano when it comes maybe travel, no? Maaring iba dito, baka may nagpaplano kayo mag-travel para ma-meet yung mga malalapit sa puso nyo, maaring anak mo, ganyan, no? Sa kakita ko dito. And then nakita ko na yung excitement sa'yo. May mga dreams ako na nakita sa'yo na gusto mong sundin, o na gusto mong i-chase. Oo, may mga gusto kang gawin sa buhay. May mga biglaan din na mangyayari na excitement, no? Sa nakikita ko dito. Yan. Napatawa ako. Iba yung nasa utak ko Sorry Ang nasa isip ko, sige sabihin ko sa inyo, nasa isip ko kasi, para may mga excitement na mga magaganap sa inyo when it comes to a night. Hindi naman natin alam, di ba? Malay mo, ano yan? May makikita na lovers, magkikita na may celebration. Ang dumi ng utak ni ate. Yan, nandito ka sa sitwasyon na maaring may mga reminisce or may mga naalala ka na beautiful situation in the past na nakita ko dito. Iba dito, siguro, habang naiisip nyo yun, o ano nyo yun, handun na, siguro na, ano nyo rin yung lungkot nyo, no? Yan. May mga sitwasyon ako na nakikita na, hindi kayo, na very emotional. Yan. Tapos yung iba dito, hindi siguro natutulog, siguro hindi nila alam kung tama ba yung mga decisions in life nila, tama ba yung mga pagpaplano nila, tama ba yung daanan nila. Yun ang nakita ko. Iba dito, siguro kayo. Gusto nyong sumubok. Ano tawag dito? Ano tawag sa Tagalog? Gusto mo makapagsapalaran. Ayan, di ba Tagalog na Tagalog? Yan, yung iba dito siguro gusto nyo makapagsapalaran. Yun siguro mga iniisip nyo, yung mga plano nyo. Gusto nyo makapagsapalaran sa mga gusto nyo mangyari sa buhay nyo. No, sa nakita ko dito. May mga sitwasyon na bigla ang mangyayari. As in tingnan natin kung ano.
iba dito magulang isip, ano? Magulang isip nyo eh. Nagkakaroon kayo ng doubt? Bakit? Magkaiba ba kayo ng lahi ng partner mo? Yung nakikita ko dito. Okay. Nakikita ko sa iyo naman yung pagpaplano. Teka lang ha. Naghihintay ka pa ng communication to someone? Ang nakikita ko dito. May gusto ka bang kausapin? Nagkakaroon ng mga medyo iba dito magulang ang isip, ano? Na kailangan yung desisyon ng to move on. Kasi nakikita ko sa inyo dito, iba dito workaholic. Yung iba, naboboring na kayo sa job nyo, sa work nyo, sa business nyo, sa sitwasyon nyo. Hindi yung pagka-bored, may mga failure na nangyari sa inyo. And then, parang dead end. Nakikita ko dito, may nag-dead end na road. Kasi yung plano, siguro nagkaroon ng mga blockage, no? Ayan, nawawala daw yung confidence nyo. May tao dito na wala na kayong commitment. Siguro maybe ikaw another path ka o nag-move ka na o itong tao na to umalis to sa'yo. No, sa nakita ko dito. Nakikita ko rin dito nalalack of focus yung iba and then meron daw nangyari sa nakaraan na mangyayari at mauulit-ulit. Yun ang sinabi may mauulit muli. Kung ano yung alalahanin nyo, sa dami ba naman na sa dami ba naman na nangyari sa nakaraan namin, maaalala pa ba namin? Yun na nga lang, no? Yun ang mahirap sa lahat, pero may mangyayari daw na, mauulit muli. Halimbawa, nakipag-away ka. Nagkaroon ng disagreement, nagkaroon ng lack of cooperation, nagkaroon ng mga matataas ang ego, either sa karelasyon mo, sa kasamahan mo sa trabaho, sa kapamilya mo, sa malapit sa puso mo, maaring ganon. Maaring yung nangyari na yun, mauulit muli. Maaring ganon ha, example lang ha. Yan. Nagkakaroon kasi ng misalignment sa'yo. No? Nagkakaroon ng mga disagreement, ganyan, lack of teamwork, yan, nakikita ko dito. May tao dito na ayaw communicate. Yun na nakikita ko. Or maari sa iba dito, yung mga plano na iniisip nyo o binabalak nyo, as in, naguguluhan kayo. Hindi nagmamatch, kumbaga, sa mga gusto mong mangyari or mga iniisip mo, pero yun ang mga nangyayari is hindi nagmamatch. Hindi mo nakukuha kaagad. Parang ganun. Parang hindi mo siya ma-perfect. Ayun, may mga situation ako na nakita sa iba na may gusto kayong gawin pero hindi siya maging perfect eh. Hindi siya, walang development sa nakikita ko dito. Yun nakikita ko. Walang nagiging development. Six of Cups. May malapit sa puso mo na nanloloko sa'yo. Maaring lovers mo, anak mo, basta malapit siya sa puso mo. Maaring there's a sneaky person dito, nagiging liar, dishonest, babaero, lalakero, mapaglaro. Yun ang nakita ko. Siguro naaalala mo yung tao na yun, no? Sa nakita ko. Siguro naaalala mo yung tao na nanloloko sa'yo in the past.
Sa iba dito, may mga new love na kayo o nahanap nyo na yung totoong magmamahal sa buhay nyo o nahanap nyo na yung sarili nyo. Maaring may mga kasiyahan na o masaya na yung puso mo. Sa iba dito, siguro nandun kayo sa situation na inabandonahan mo na rin yung, kumbaga, you escape sa isang situation na hindi alam mo na hindi naman mag-work. Maaring naaalala mo na lang yun, no? Maaring ganun. Parang sinasabi mo na, kasi ikaw yung nag-distance, ikaw yung lumayo eh. Someone is nag-distance or someone is not trying another path. No, ang nakita ko dito. And then, siguro, nakita mo na ngayon na mas minamahal mo na ngayon kung ano yung meron ka sa ngayon. Halimbawa, anak mo, kapamilya mo, o new relationship with love. Mas minamahal mo na siguro yung sarili mo ngayon. Yung iba, ganun, nakikita ko dito. Yung mga i-withdraw ka or you need to withdraw something. Kailangan mo mag-escape sa mga sitwasyon na magulo. No, na alisin mo yun. Alisin mo yung gulo, alisin mo yung, huwag ka magpahatak sa in the past, sa mga nangyari in the past. Yun na nakikita ko. May travel ba kayo pero hindi matutuloy? Tingnan natin. Nagkakaroon ng manipulation dito sa iyo. Or nagkaroon ng manipulation. Okay. Siguro naaalala mo yung nakaraan na tao na nagbigay sa'yo ng mga hurt, sakit, sadness, mga tao na ginawa kang option. Huwag kang pahatak sa nakaraan. Alam mo, yung iba sa inyo, sa nakikita ko dito sa inyo, hindi kayo makapag-desisyon sa buhay. Siguro nahatak kayo ng something must be let go dito sa sitwasyon. Kailangan mo mag-another path na taga. Hanapin mo, tanongin mo yung sarili mo. Kung sa trabaho yan, sa love life, or kung saan man yan, sitwasyon na meron kang hindi ka nagiging masaya. Tanongin mo yung sarili mo, ano ba yung makapagbigay sa akin ng joy, fulfillment, ganyan. Kasi something missing sa'yo pero handi yun sa part na hindi ka makapag-desisyon. Nakita ko yung lungkot mo. So, iba dito baka nabubuli kayo Handi yung confusion, siguro may mga few options ka pa, maaring ganun, or naging option ka in the past, and then nagkakaroon ng self-doubt, nagkakaroon ng cancel to move on. No, sa nakita ko ito, kasi natatakot ka, siguro for the unknown. Nakita ko ito, kasi hindi mo alam kung ano yung pupuntahan mo. Nabibeing held back ka. As in, ganun. Nagkakaroon ng mga agreemento or talagang ikaw is naguguluhan lang. Siguro dapat mo magpakatotoo sa sarili mo. Kailangan mong harapin ang takot mo. Okay? Magpakatotoo ka. Wag mong talikuran, harapin mo. You need to decide. If you want to crossroad, mag-crossroad ka. You need to use your mind and intellect. This is a time to make a decision. Ibalik mo yung pagiging matapang mo, pagiging bold mo, yung tao na very passionate, yung tao na confidence, yung tao na hindi takot ipakita yung kung sino siya, kung sino yung power mo. Ibalik mo yun. No, sa nakita ko dito. Maaring iba dito may kinat na kayo sa buhay nyo. Kailangan mo dito ng transformation or transition. No, maaring may mga nalaman na rin kayong katotohanan sa buhay nyo. Sa nakita ko, you need to look to the future. Or a vice versa to we need na maging totoo sa sarili.
Sino? Oh, bako. May gusto ka bang kausapin? O may tao dito na gusto kang kausapin? Maybe katrabaho, a part of the family? Yung nakita ko. May pag-uusap ako nakikita, no? Pero makakaramdam ka ata ng takot or painful, ganon, sa nakikita ko. Mari may pag-uusapan, siguro may mga iniisip ka na gusto mong kausapin na tao. Yun ang nakikita ko. Nagiging emotional ang sitwasyon mo. You need to take it action, no? Siguro kailangan na rin na na make a new beginning. O make a new beginning, think positive lang, and make a fresh start ang nakikita ko dito. Ano ba ko malaman siya? Natawa ako palagi. Dalawang Six of Cups ang lumabas. Or vice versa to ha. May tao dito na gusto makipag-usap sa'yo. Yes, natatakot lang siya. Maaring naaalala ka niya. Maaring new person or past person to ha. Yan, nakikita ko dito. Maaring malapit to sa puso mo or maaring ikaw ito ha. Yan, medyo naaalala niya ganon. Yung mga situation in the past. Pero andun yung takot. Parang hindi niya alam kung tatawagan ka niya or kukontakin ka niya. Hindi niya alam. Ano sasabihin ko sa'yo, anong iti-text ko sa'yo, ganon. Nagiging slow ang ang mga bagay-bagay sa'yo sa ngayon, no? Sa nakita ko dito. Wala pang, hindi nagiging mabilis, slow. Iba sa inyo kasal? Uy, ibig sabihin niya ba dito, may pinag-uusapan ba ang kasal? Parang may nakita ko dito na may pag-uusapan ng kasal. Pero andun yung hindi sigurado. Andun yung takot. Ay, umaliktad. Okay, you're planning something. Maaring pagpapakasal. Pagbabago. Hindi kaya ba dito, hindi makapokus sa mga gusto nilang gawin sa buhay. Hindi ko nakita yung focus. Nabe-burnout ba kayo o hindi? May mga taong hindi mapakali eh. Hindi ko alam kung sino yung tao na may bisyo. Hindi ko alam kung ano yung bisyo nyo or may tao na may bisyo dito. May tao na very aggressive. I hope hindi kayo nabubuli at o you feel bullying to something or may tao na nabubuli sa'yo. Maaring asawa mo, karelasyon mo, malapit sa puso mo, tatay mo, nanay mo, ganyan. O yung mga tao na sinusuportahan mo o sumusuporta sa'yo. Manig mo naman dyan. Family. Okay. Family. Siguro, andito yung part na may mga sitwasyon na pinagtitiisan mo related ang family. May kasalan may pupuntahan ka bang kasal o ikaw ay kakasal? Iba ganun. O may nag-offer sa'yo ng kasal. Either ganun, May mga nakikita ako na
Ay, kakasal talaga. Well, kuhanin nyo lang yun sa inyo, no? Ayan, may coming home. Ako nakikita. Maaring ikaw, uuwi ka ng Pilipinas o may tao na pupunta sa bahay mo. Ganyan. Or maaring dyan lang, baka galing probinsya, ganyan. May pagkikita-kita, reunion, something happiness, na close relationship, enjoy or fun, man yan. Family unity, reunion, something sa iba. Maaring din na may pupunta kang kasal or ikaw ang ikakasal o may ikakasal. Basta may nakita ko maraming tao dito. Maraming tao. Maaring may mga family ako nakikita eh. Baka may makikita-kita na family, kasama sa trabaho, maaring ganun. Or talagang may community and or teamwork ako nakikita dito. May getting together, kumbaga. No? Sa nakikita ko dito. Paiba-iba isip mo. Anong nangyari sa'yo? Paiba-iba isip mo. May gusto kang gawin pero paiba-iba. You need to chase your dreams. May tao ka bang tutulungan at paiba-iba yung isip mo? Hindi mo alam kung tutulungan mo siya o hindi. This is the time to step up, sa nakita ko dito. Kailangan mo ng, dito, mental clarity, Kailangan mo ng clear purpose dito sa sitwasyon mo. You need to be strong. No, you need to be strong and yun ang nakita ko. May mga sitwasyon na hindi ka excited. May mga sitwasyon na iba-iba ang utak mo, paiba-iba. As in, wala yung excitement, wala yung ayaw mong sumubok, o ayaw mong humarap. I don't know, parang kasi because of may naumpisahan ka na hindi pa natatapos, maaring gano'n. I don't know, sa iba gano'n. Meron daw kayo naumpisahan na hindi nagtapos. And then, nakikita ko rin yung iba dito hindi mapakali. Yan. May tao na silosa, walang ambisyon, abusado. Nagkakaroon ng lack discipline sa iba. May tao na hindi kumikibo o hindi mo na nakakausap. Yung past person siguro to. Siguro may tao din na hindi mo na daw siya nakakausap, pero may tao rin na overactive eh. Overactive, exaggerated actually. Ang nakikita ko sa kanya. Sino man to, ikaw lang nakakaalam nun. Hindi ko alam kung iba sa inyo siguro may business kayo maliit o malaki man yan. May tao bang tamad? Sino to? May tao, hindi ko alam kung ikaw sumusuporta dito o sinuportahan mo to. Hindi ko alam, parang sino ka ba? Sino ba to? God. Ang gulo ng isip mo. Oo, nagkakaroon ng magulo yung isip. You need to trust your intuition. Listen to your inner voice. And then, be strong, and kailangan mo mabalanse yung mga sitwasyon. No, yun nakita ko dito. Meron nagkakaroon ng gulo, o away sa magkakapatid, pamilya. May mga nag-aaway din na related ang money, territorial, pagtulong, agreement, competition, ganyan. May nakita ko ganun. Na maaaring na ikaw naiirita ka na sa isang sitwasyon. Nagkakaroon ng lack of control sa iba. Maaari ikaw, ang gulo ng isip mo. Yan nakita ko kasi, may iba dito magulo isip. Kuhanin mo lang yung sa'yo, ha? Hindi mo alam kung magta-travel ka? Maaari ganun, no? Arigato namaste, God bless.